So hi guys, ayan ang Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. Alam niyo ba mga kababayan, na mismong baluarte ni Sara Duterte ang Mindanao, sinusuka na siya? My God, nakakahiya ka, Inday. According dito, sa nakita nyo ngayon, dito sa tatlong mga commentator, sa trust rating ni BP Sara, dumausdos sa Mindanao. 'Di ba? Biruin niyo ha, ito politiscope ito ha na reaction nila na kung saan ipipli ko ngayon mga kababayan na mismong Mindanao sinusuka si Sara. Actually ha, gusto ko lang i-clarify. Not all in Mindanao sa mga Duterte. Marami pong lugar sa Mindanao na liberal. Marami din pong lugar sa Mindanao na maka-Marcos. Hindi po lahat ng lugar sa Mindanao ay maka-Duterte. Kaya gusto ko lang pong klaruhin po, gusto ko lang pong i-clarify. No? Hindi po hari ang mga Duterte sa Mindanao. Actually, nakilala ko lang yan si Duterte umpisa nung tumakbo siyang presidente. Pero noon, hindi ko siya kilala. Noong 2016 lang, nakilala ko siya, na promote siya ni actually binalita ni Karen ni Corina Sanchez na dapat si Duterte tatakbong presidente yan kasi maalakamay na bakal. Magaling kasi binalita yan noon nung actually pinakain ni Digong kasi yung treasurer ba yun, secretary ng Cheque, pinapanguya niya ng papel. Oo, kaya doon nag-umpisa na nakilala siya sa balita. Pero yung pagdating sa Mindanao, not all part in Mindanao kilala si Digong. Nakilala lang siya noong 2016. No? And then at that time, naging presidente siya, doon na umusbong ang kanyang name. And then now, sinira ng anak niyang si Sara. So ito po mga kababayan, ipa-show ko po sa inyo itong naturang reaksyon nitong tatlong tao dito sa video na kung saan si Sara Duterte bumagsak at Visayas and Mindanao sinuka siya. Bago ko i-play ha, ano nga ba ang rason kung bakit bumagsak ang ratings ni Sara or sinuka siya sa Visayas at Mindanao? Dahil po sa una, yung ugali niyang basura. Pangalawa, yung pagbanta niya sa presidente na kung kaya niyang bantaan ang presidente ng Pilipinas, paano pa tayong ordinaryong Pilipino? Pangatlo, yun yung matigas ang ulo niya at saka parang abogada daw siya pero bobo siya. Diba? So ito po, pakinggan niyo. So the decrease in trust rating can be seen from older age segments. Okay. And ito, sir, mga damatans to. ang ito interesting sa decrease sa trust rating ni VP Sara Duterte. The decrease in trust rating, meron po na notable sa Visayas and sa Mindanao area. Now that's interesting. Baluarte niya. Na supposedly, Yung oo nga, trust rating. he is perceived to be stronger in those areas, right? I know, para sa akin gusto kong reaksyonan. Hindi lahat ng lugar sa Visayas and Mindanao makasara. Take note, si Sara wala pong nagawa sa Visayas. At si Sara, wala po siya nagawa sa ibang part ng Mindanao, only in Davao. So paano nyo nasabi, ito gusto ko lang reaksyonan ha, paano nyo nasabi na si Sara Duterte baluarte niya ang Mindanao? At paano nyo nasabi na baluarte niya ang Visayas? Not all the part, maskin sa Visayas, ni hinga ni Sara, wala po siyang naiambag. Sa lahat ng lugar sa Visayas, walang naiambag si Sara Duterte. And also in Mindanao, only Davao lang siya. But sa Mindanao malaki, nandyan po ang Cagayan, De Oro, Oroqueta, Osamis, Dipolog, Dapitan, Zamboanga, Jensan, 'di ba? Cotabato, Coronadal, ano pa? Sultan Kudarat, nandyan pa ang Tawi-Tawi, nandyan pa ang lahat ng Hulusulo, lahat ng lugar sa Mindanao hindi po nakabigay ambag si Sara Duterte. Pangalan niya as a Vice President in the Republic of the Philippines, pero Vice President lang. Pero pagdating sa nagawa, wala po siyang nagawa. Ako po, gusto ko pong i-clarify ha, hindi po natin masasabing baluarte niya ang Mindanao. Bakit? Ni isang lugar sa Mindanao walang natulungan si Sara maliban sa Davao. Maskin nga ang lugar niya sa Davao At hindi din lahat pag sinabing Davao ay sakop ng mga Duterte. Only Davao City.
Sa ibang lugar sa Davao is iba na po ang mayor, iba na po ang congressman at iba na po ang governor. 'Di ba? So, wag niyo sabihin na baluarte ni Sara ang Mindanao. Kaya anytime pwede siyang sukahin dun, 'di ba? O, condemn yun. Opo, so it decreased actually by, in terms of Mindanao, it decreased by 6% ang kanyang trust rating Mataas sa Mindanao. yan. That is still pretty high at 75%, before 75%. Ngayon, Ma'am Ina, 69% ang kanyang trust rating sa Mindanao area. And nag-decrease din sa yung mga hindi natin edad to yung mga older generation, 51 and years. Mga 300 to 400. Oh. So sa mga matatanda na butante sa Mindanao, malaki pong dismayado. Mga dismayado po sila kay Sara. Pero pagdating sa Gen Z, sa millennials, meron namang nakakaintindi. Pero alam nyo naman kasi minsan kapag mga matatanda, maskin mga kabataan sa Mindanao, lack of social media. Hindi lahat ng kabataan sa Mindanao ay nakapokus sa social media. Meron pong mga lugar sa Mindanao na halos walang internet. Wala, maskin yung SIM card, walang data. No, walang signal, maskin sa cellphone. Marami pong lugar sa Mindanao na hindi abot ng internet. Kaya ang Mindanao is malaki po siya kaysa sa Luzon. Kaya ang masasabi ko po sa inyo is hindi lahat ng part sa Mindanao nakakaalam ng balita, lalo na sa mga senior citizen. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na butante, yung mga nanay at tatay na mga 40 to 50 years old. Hindi lahat yun nakakapanood ng YouTube, nakakapanood ng Facebook, ng TikTok at ng TV. Minsan ang ginagamit sa part ng Mindanao, radyo. Minsan pa ang radyo, battery. Yung battery na yun ay dipokpok, binibilad sa init, nilalagay sa taas ng bubong. Oo, totoo yan kasi ako I experienced that. Diba? English yun. Kaya, not all in Mindanao alam kung ano ang mali, ano ang nagawang tama ni Sara. Pwede nating sabihin na wala silang alam pagdating kay Sara, kaya pag tinanong sila, Sara lang sila. Pero pag nalaman nila ang kabulaktugan at kawalang hiyaan ng mga Duterte, malamang sa malamang, kahit hindi mo natanungin kung Sara ba sila or Bongbong ba sila, malamang sa malamang aayaw sila kay Sara. Especially sa mga lumad. Sa lumad kasi sa entire Mindanao, maraming lumad or yung sinasabi natin na yung mga tribes. Kadalasan kasi sa mga tribes, mga walang cellphone yan. Maraming mga kabataan, mga minor de edad sa mga tribu-tribu sa Mindanao na walang cellphone. Minsan pag nakakita, ako actually, nakapunta ako sa Mindanao kasi my mother is in Mindanao. So, born and raised in Mindanao. So, marami akong mga kaklase at the time sa Mindanao na pag nakakita sila ng bus, natatakot. Pag nakakita sila ng cellphone, titigan nilang mabuti, tutuktukin nila. Bakit may tao sa loob? Pero hindi ko sinabi na until now may ganun na. Pero hindi ko rin sinasabi na until now wala nang ganun. Meron pa rin. Kasi not all place in Mindanao may coverage. Hindi lahat ng tao sa Mindanao nakakabili ng gadget. Hindi lahat ng tao sa Mindanao may laptop na pupunta ng Starbucks. At not all place in Mindanao may 7-Eleven and Starbucks. Hindi katulad dito sa Mega Manila na ang mga kabataan dito nagti-TikTok, nag-YouTube, nagbibigo. Di ba? Sa Mindanao, iilan lang. Sa mga cities area lang. Pero pagdating sa mga urban, sa mga rural place, wala. Kasi ako mismo, experience ko yan eh. Nakatira din kami sa bukid. Nagtatanim kami palay, gulay. Pero pagdating mo sa bukid, para kang nakatira sa mga sinaunang panahon. Makakarinig ka lang sa radyo, tapos yung radyo ibitin mo pa sa puno. Bakit? Para may signal. Tapos bulyuman mo malakas. Oh, that's not all place in Mindanao may ilaw. Yung iba, lampara pa ang gamit. Alam mo yung lampara, yung gas, kerosene, yun ang nilalagay. Petromax pa nga yung iba eh. Oo, and not all place in Mindanao na namumuhay ng katulad sa Maynila. Yung iba nangangaso pa. Uso pa ang pangangaso sa Mindanao. Minsan nga sa sobrang pangangaso mo, makikita mo mga rebelde nagigera pa eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng taga Mindanao ay makasara. Minsan yung iba narinig lang nila sa radyo na magaling ang mga Duterte, so bumuboto sila. Pero pagdating sa lugar namin, no,
civilized na yung mga tao sa amin. Hindi ko lang alam sa ibang lugar sa Mindanao. So yun po yung ating reaction ngayon na ang trust rating ni BP Sara dumausdo sa Mindanao. Hindi naman din kasi lahat ng lugar sa Mindanao ay makasara at maka-Duterte. Bakit? Porket ba Duterte sila lang? Maraming mga magagaling na politician sa Mindanao. Hindi lang mga Duterte, nandyan ang mga ampatuan, nandyan ang mga tinatawag nating mga dimapuro, nandyan ang mga halushos, nandyan ang mga klimako, di ba? Nandyan ang mga yebes, mga uy, mga tan, mga yap, mga lim, di ba? Nandyan ang mga paruhinog. Hindi lang sila, nagkataon lang na tumakbong presidente si Digong. Pero kung tutuusin, maraming mga mas magaling na politician sa Mindanao, not only Duterte. Kasi ako, I was, nakatira din po ako sa Mindanao. My mother is born and raised in Mindanao. And I, thank you and see you next vlog. God first.